makinig? Hindi ba pagod ang inyong kaisipan? I hope. Sa oras ito mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ang kaunting naiintindihan sapagkat naano ko lang yung tema. Doon kami ay come up hither. And I will show you the bride, the Lamb's wife. So yan po yung pinapaksa natin mga kapatid. At napakahalaga po ng temang ito mga kapatid. Napakahalaga ng paksang ito. Can you say that? Bilang tayo po ay bride ng Panginoon in these last days. Yung salitang bride at yung salitang Lamb's wife ay napakahalagang maunawaan ng bawat isa. Sapagkat marami ding nag-claim, marami ding umaangkin na sila po ay bride, sila po ay asawa ng Kordero. Hallelujah! Pero ang sabi ng banal na kasulatan mga kapatid, katulad ng sinabi ko, may recurring phrase yung sinasabi ko ng Espiritu Santo in the church of the apostles na sabi, let them hear what the Spirit said unto the churches on the church of the apostles in the Smyrna and Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. At doon sa Laodicea, sinabi rin po yung he that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Yung salita po yan, mga kapatid, na nababasa po natin. Pag sinabi, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu Santo, dapat. Amen? Dapat po tayo nakikinig. We have to pay attention. Importante po yung mga kapatid. Kung tayo po ay sensitive sa pagkilos ng Diyos, mga kapatid, sa bawat binibigkas ng mga ginagamit ng Diyos at sila ay pinapatubayan ng mga Espiritu, mga kapatid, we should pay attention. Sapagkat kapag mayroong itinahayag ang Diyos, mga kapatid, ang Espiritu Santo, kapag ito'y narinig mo at naging revelation, mga kapatid, nagkaroon ka ng knowledge, spiritual understanding, hindi mo yan sinino, mga kapatid, hindi mo pinansin, mga kapatid. Siguro hindi mo siya muling mahipag. Can you say that? So, ibig sabihin, mga kapatid, dapat attentive po ang bawat isa. Nakikinig po tayo ng mabuti. Hallelujah. Dahil ang purpose ng pagpalit po natin, yan ang dahilan. Kaya kayo nakaupo dyan, kaya kayo nakaupo, dahil may kaya tayong pakikinig sa Espiritu Santo. Okay. Let's go to Book of Revelation. Chapter 21 and verse 9. Ito po Book of Revelation na chapter 21. It's a two different cited in this chapter, from chapter 21, from beginning verse 1 up to verse 8, and then verse 9 up to the last verse. Two different cited. Hallelujah. Sabi po sa verse 9, at dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na may puno ng pitong hulis na ito. At nagsasalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng Kordero. Sa senaryong iyan, mga kapatid, kung iintindihin po natin, yung isa sa pitong anghel may hawak ng pitong bangko na salot o saan binubuhos sa mundong ito sa panahon ng dakilang kahirapan, sa panahon ito by vision. And then, sinabi gano'n,
biglang lumusot kay John sa pangitain at siya'y kinakausap. Ang sabi lang ng anghel, halika! At ipapakita ko sa iyo, sabi niya, ang babae kasintahan at ang asawa ng kordero. Mga kapatid, nakita siya kung sino mo ngayon. Siyempre, kasama sa ito. Kaya nga si John umiyak in John chapter 1 verse 3. Kasi mahalaga na makatumaan talaga ang prophetic line of this prophecy. Umiyak pa si John, hindi. Umiyak. Nung sinabing, wala makitang karapat-dapat sa langit, sa lupa, at sa impyerno, mga kapatid. Walang mga pagbubukas ng aklat na yun. Sapagkat ang book ay book of redemption. Pag walang nagbukas ng mga kapatid, lahat ng tao mag-iisi sa mundo ito, diretso ko sa impyerno at magbubusan. Kukunin natin yung sulat at kwento ng kapatid. Hindi po kwento lang maumiyak si John, umiyak talaga siya. Dahil wala siyang nakita karapat-dapat. Pero salamat sabi, huwag kang umiyak dyan sapagkat mayroong isang karapat-dapat. Yun si Kristo as Panginoon. Hallelujah! At alam natin ang kwento tungkol sa ating Panginoon si Kristo na siya ay tinawag na kordero, isang sakripisyo para sa kaligtasan ng lahat. Totoo ba? Sa lahat? Totoo na sa meron. Okay. Kaya hindi lahat ng tao sa mundo nito, mga kapatid, magpapahalaga sa kanyang salita. Amen? Tanungin niyo yung kapatid niyo, sabihin niyo, meron ka bang pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Amen? Dapat lahat. Hallelujah. Lahat po ay dapat mayroong pagpapahalaga Sakam kami sa Cavite. sa salita ng Diyos. Pag sinabi natin salita ng Diyos, mensahe ng ating kapanahonan. Ang mensahe sa tanggap po namin, Judge Counseling Ministry. Ibig sabihin, meron po kami nakita na tinuro ng mga apostol na dapat po ang isang church ay meron pong mga kumikilos para sa training ng ating sambahin. Dapat yun po ay nangyayari sa bawat iglesia. Kanina po mga napapaybay na ng mga kasamahan natin tungkol sa kahagahan nito mga kapatid. So medyo parang kasahit kung mapapanggan natin. Maraming ituturo sa pulpito. Hallelujah. Pagkatapos mag-face ng napakagandang mensahe ng pastor, subukan nilang tanungin yung nakinig dyan sa kanina. Ano ang sinabi ng pastor? Ano ang mensahe? Ano ang sasagot nila? Pag hindi sila pay attention, ano sasabihin nila? Hindi ko lang intindihan. Hindi ko na unawahan. Kasi naagaw yung kanilang attention. Naagaw yung mahalagang nakaupo, nakikinig sila, nag-take note sila. Hallelujah. Ito kayo hindi. Sa mga kapastoran ko natin, kaya mo yan sa church mo. Mag-praise God, and then after, tanungin ko sila sa sakit. Hallelujah. Kung naiintindihan nila ang mensahe ito. Kadalasan po mga kapatid kasi sa church, okay na sa iba, nakakalilang miyembro, makatingin sa church, umuupo, nakikinig. Then pagkatapos ng service, uwi. Kailan sila babalik ito? Sunod na ito. What happened to the Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, bago dumating ang Sunday? Alamin mo kung ano yung spiritual life at saka routine in the Word of God.
In other words, brothers and sisters, magaling makinig. Pay attention. Kasi nakasanayan po, mga kapatid, ang tinatawag na rapturing faith, healing by God's Word. Faith coming by hearing, and hearing God's Word. Hallelujah! Mahalaga po ito. At hindi lang basta nakikinig, sinisilog mo, tinitake note mo. And then after ng ating service, magkakaroon po ng mga self group at doon mo itanong yung napakinggan mo kanina. Yun ang sinasabi ng Spirit. It's not good enough na nandito tayo nakaupo ka lang kahit you are a good listener. Pag hindi mo kinatag sa bibig mo kung ano yung sinabi niya, hallelujah, hindi mo makakita. So, this is so much word of encouragement. Pero gusto ko pong nagbigay sa iyo talaga ng mensahe. Come up here and show you a bride of Lamb's wife. Sabi ko kanina, nung kinakausap si John, no, anghel. At sabi sa kanya ng anghel, halika, papakita ko sa iyo ang kasintahang babae, asawa ng kordero. Hallelujah. Nakuha ba ni John? Nakilala ba niya? Yes or no? Taas ang kamay. Okay, let's go to the book of Revelation chapter 2. In chapter 10 verse 1, the mighty angel come down from heaven. And I saw another mighty angel come down from heaven. Look, sabi nga nun, the description, the mighty angel come down, clothed with the cloud. And a rainbow was upon his head, and his feet was where the sun, and his feet as pillars of fire. Tingnan niyo mga kapatid, ang description ng mighty angel, hindi kompletong lantad ang itsura niya. Yung ulo nakita, pero yung kanyang katawan balon ng alabaan. Ngayon, brothers and sisters, the head is none other than Jesus Christ. And who is this body? The mystery, the hidden bride. Hallelujah! That was clothed, but someday He will appear in glory. Amen? Hindi pa siya nakalagdag kasi dahil hindi pa siya kamukha ni Kristo. But when Jesus Christ appeared to this body, dapat pareho kung ano si Kristo pagiging siya. I mean, glorified. I mean, sabi nga ngayon na Pastor, He has a deity. He has a substance. Hindi pwedeng magpakita sa Yesu Kristo kung hindi taglayan. Basura niyo. Basura niyo. So yung sinasabi ng Lord, hindi basta pinapakita yan. It is a conditional of the church deity form. It is a substance. Pagka-Diyos yan. Hallelujah. Is it that? Hallelujah. Okay. Let's go to the book of Ephesians. Hebrews. We're talking about substance, we're talking about deity. In Hebrews chapter 1, verse 1, God who sent Christ and in diverse manners spake in time past unto the fathers. Hindi fathers na yan. Prophets. Servant. Prophet, servant, prophets. Yung sa'yo na? Nangungusap ang Diyos sa Old Testament sa mga servants, the prophets. Okay. Fathers by the prophets. Okay, 2. How in these last days, last days of this New Testament, 2,000 years, as in last days spoken to us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. So, ang kalagayan ni Jesus Christ,
bilang anak at mga kapatid. Ang ibig sabihin, tagapagmana. Sabihin natin, tagapagmana. Ang ibig mga ni Kristo, pagka-Diyos. Diyos na kalagayan. Kaya dito nagkakatalo-talo minsan. Kailan ba siya nagkaroon ng pagka-Diyos? Doon pa sa river, at doon pa sa Bethlehem. Doon sa river Jordan. And finally, resurrection. Rapture tama. Amen? Yung sequence ng pagtanggap ni Kristo ng deity. Bethlehem pa lang, he wrapped up by the Spirit of God. Kaya sabi niyo pa lang, Jehovah crying manger. Amen? Tingnan niyo sa ko. Sinabi niyo ba lang, Jehovah crying manger. Hallelujah. Bakit sinabi niyo ba lang, Jehovah crying manger? Kasi mga kapatid, yung Diyos nakarang by Spirit into the Son. Pero wala siya dun sa loob. So, kailan siya papasok sa loob? River Jordan. May statement si Brother Bob niya. Yan natin natin. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, sabi niya, hindi pa pumasok ang Ama unless Jesus Christ was baptized in Jordan. Meron po rin. And siya, pero hindi ko tinatanggihan. Doon pala sa Bethlehem, meron siya. Pero wala pa indwelling. Ang tawag po namin doon, homoios suscitating word, which means like similar. Pero yung River Jordan, homo-oisius, homo, exact same. Ibig sabihin kung ano yung ama, yun mismo na yung anak ay parehas sa VP form. Pero yun ay indwelling. So, medyo nahihila ako sa dati. Sinusugan ko lang naman. Hindi ko sa mga bato. Kasi enjoy ako kami na sinasabi ng pastor. And then finally, yung deity before the Christ. Si Kristo nung siya ay namatay, nabuhay na muli. Yung kanyang pagkabuhay na kapatid ay theophany of God. Which means, si Kristo yung kanyang katawan, Diyos na kalagayan in manifestation. Ayun sa'yo na? Agree kayo? Pero alam natin yung Diyos kung sino siya. He is the creator, the sole creator of this universe. Pero gawa niyang paliitin yung sarili niyang manahan doon sa inyong creation, which is Jesus Christ. Bakit? Kasi marami siyang gusto ipakita sa akin. Hallelujah. Revelation, nabasa mo ba yung Revelation natin? Pakibalik mo na bago doon yung gusto. Revelation 3, Revelation 10. Sabi po dito sa verse 4, 3 and 4. And cried a loud voice, as when a lion roaring, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And then when the 7 thunders uttered their voices, anong sabi ni John? I was about to write. Kasi kausap siya ng angel eh. Tanong mo kayo sa inyo pa niya, nakita ba niya? Pinala niya? Yes. Susulat niya na yung mensahe ng 70. The 7 thunders are the 7 earthly messengers. The 7 thunders are also the Spirit anointed on these 7 messengers. Dumating na yun. Hallelujah. Kaya, bakit siya pinawalan dito ng ahead? And I was about to write, and I heard, saying unto me, sing out those things, John. Sabi ka lang, sing out those things, and write them now. Yeah. And write them now. And the angel, which I saw from the sea and earth, with that is ungiven. Binawalan siya. Bakit siya binawalan, mga kapatid?
May ideya ba kayo kung bakit siya ginawa na ng anghel? Bagaman alam niya, nakita niya by vision, everything that was book in prophetic book, prophecy. Isusulat niya, tama? Pwede ka ba naman pa magsulat kung di mo yan alam? Alam niya. Pero bakit siya binawalan? Kasi John is not a right person to reveal those seven thunders. Eh sino ay magbabalat? Aklat! Verse 7. Ang sabi sa verse 7, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi si John ang mag-reveal. Kahit nakita niya yan, he is not the right person to reveal those seven thunders. Sino ang mag-reveal? The seventh angel. Can you say that? Pwede ba maraming tao pakilita niya ng gano'n? Kahit sa Daniel, alam natin ang istorya. Binawalan si Daniel. Ang sabi niya, gusto kong pahayag. Sabi sa kanya ng anghel, huwag mong isulat, Daniel. Pansinin niyo ang pagkakaiba sa book of Daniel chapter 12 verse 4. See, singular. Pagdating sa book of Revelation, seals, plural. Ay, sabihin, iba ba yan? Hindi. Kasi yung nakita ni John, ay nakita ni Daniel in the book of Daniel. Isang selyo, ang dating kay John, nag-break yung pito, kaya naging mga selyo. Amen? Susundan niyo mga kapatid? Kaya, si John ay isa sa nakinabang sa sinasabi ng Espiritu Santo because he is attentive to the Spirit of God. And you know, brothers and sisters, bakit si John napili among the rest of the apostles? Ang tawag sa kanya, John the Beloved. Why? Because John, lagi niya dito. Tama? And between mouth ears lang, kapag mayroong mga hiwaga na sinasabi si Kristo, nagtatanong siya kay David. Lord, ang ibig mong sabihin niya. And Jesus Christ was revealed. This is it is between mouth from ear. Isang tangkalan. Bakit? Siya lang among the rest ang gumagawa nun. And then, sa kanya binigyan ang book of Revelation. See? Kasi meron siya mag-amin na nagpapahalaga about this world, about this prophecy. Human life. And John was part of the crowd in this last year. Can you say that? So kung gano'n si John, at pinili mo siya sa bride in this last days, dapat gano'n din tayo. Kasi kung hindi, you miss, we miss. Sayang na lumanag pa sa ating pagdinig sa mga nakikita natin by understanding ang mga revelation ng iyong mga. Hallelujah. Okay. Hindi ka kasi yan ng demonyo. Pwede siyang i-block. Let's go to Hebrews Hindi 1. siyang right person. Tumakulay sa mga Hebrews 1 kayo. Kasi, sino? Pwede. Ano tayo, international. Sino? Sino? Ang iba-iba. May bride, may bride. Sino talaga? Sino? Sino ang nagsasabing bride? Taas naman. Sino ang nagsasabing yan ay si bride? Taas naman. Yung iba hindi lang taas. Parang ito hindi nila mag-gets. Okay. Who? Walang iba kundi si Christ. Being the brightness of His glory. And the express image of Jesus Christ yan eh. Ay, sabihin niya, substance. Pagkagis lang mana niya sa kanyang natanggap niya sa kanyang nung siya'y magtagumpay sa krus ng Kalahari. In every sacrifice, pain, and suffering, we receive an air of glory and express image. If Jesus Christ is the head,
At sa Revelation chapter 10, ako, i-reveal sa ito. Ano yung i-reveal mo sa katawan mo? Katulad ng ulo. Katulad ng ulo. Tama? So, si Kristo meron forma at yung katawan niya, mga kapatid, ay magkakaroon din ng revealing, express image of His person. That is one human. The head is Christ and the body is the church, the bride, the lamb's wife, is become one human. The head and the body become one. Yun ang kwento ni Pablo. Yan ang sinabi in Genesis 1:26. Let us make man in our own image. Ano yung image? Express of image. Expression of His image. Colossians chapter 1 verse 15. He is the beginning, the creation of God, the invisible image of God. Hallelujah. Pag sinabing He is the first, may susunod. At yun i-reveal kay John. One day, I will reveal unto you the bride and the lamb's wife. Hindi lang yung bride, hindi lang yung lamb's wife, basta naging asawa ni Kristo. Ginawang katulad ni Kristo, Diyos. Hallelujah. Amen? Okay. Bakit may pyramid sa Book of Revelation? Bakit may square? Anong ibig sabihin? Pag sinabi yung pyramid, may nandun sa dulo. Tama? Sino yung nandun sa dulo? Christ. Si Kristo. Bakit siya nasa dulo? Because Jesus Christ is the head of Church. kung si Kristo yun, siya ang capstone, may authority siya doon sa katawan na masunurin. Amen? At kung ikaw ay katawan at siya ang ulo, hindi pwedeng tatanggihan. Hindi mo pwedeng, hindi mo susundin ang gusto niya. Kasi bakit? Kung tayo ay susunod bilang katawan, sa isang ulo mga kapatid, kung paano si Kristo ginantimpala because of His coming spirit, gusto rin ni Kristo yung kanyang namana sa Ama ay ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hindi naging marami ang anak ng Diyos, mga kapatid. Kung ano yung tinanggap niya, ay binabahagi niya para sino man susunod. Para sa kanya. Alam mo na, palakpak. Palakpakan naman niya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Pyramid and square. Pag sinabing pyramid, mga kapatid, kalagayan ni Kristo from the 2,000 years, si Kristo yung capstone, at si Kristo mayroon siyang chain link of authority sa bawat iglesia. In every local church age, hindi mo pwedeng konektado ka sa kanya, hindi ka niya sakot. Kailangan sakot ka. Kaya sabi, let him be what the Spirit said to the churches. Ano bang sabi sa Hebrews 1:2? Had in these last days, had spoken unto us. Anong sinasalita ni Kristo? Ang kinuwento ni Kristo para sa iglesia, you prepare as a bride, you prepare as a lamb's wife, to become a gift form of God. Totoo ba yung sinasabi natin? Balik tayo sa Pilipos 2. Kasi patutunayan natin na tayo kinakausap ni Jesus Christ ngayon. Binubuo na isang tao na sa larawan ng Diyos. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Bakit sinabi ni Pablo, mga kapatid, magkaroon ngayon ng kasimang tulad na kay Kristo? Bakit? Ano ba yung meron si Kristo? Hallelujah! Nasa kanyang kaisipan, ito yung hindi nakikita ng halos karamihan, anointed at the end time. Amen. Merong warning Kaya dito. bulag ka. Let mind of Christ. Ano yung mind of Christ? Nandito sa 6. Thought not traveling to equal with Kaya God. naman sa bulag pag walang salamin. Being in the form of God, thought not traveling
are with God. Yan ang binabantayan. Hindi ginawa ni Kristo na sa kanya ang punes o tagabi na kaya niyang gawin lahat anumang bagay. Hindi ginawa ni Kristo. Nagpakumbaba siya, in-address niya lagi sa Ama. Ano yun? Meron siya. Man. Malakot naman kayo, Si Kristo ay guys. punes o tagabi. Pero never siyang nangahas na gamitin yung pagka-Diyos na yan ng kanyang personalidad. At yun yung nasa isip ni Kristo. Ngayon, sabi ni Pablo sa 5, ina-address na pala. Pagkaroon kayo ng ganyan. Kung ina-address ito sa pakinggan nito mga kapatid, kung ina-address ni Pablo ito sa iglesia 2,000 years, ibig sabihin bawat isa sa inyo ay may katangian ng pagka-Diyos. At kung meron tayong katangian ng pagka-Diyos, ingatan mo sa sarili mo, hindi ka mabulol tulad ni Satanas. Tama? Yung mga Pentecostal, ganyan ang ginagawa nila. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Ang sarili nilang kapanan. Hindi yan ang leftist mind. Si Magdana, anointed ka. Basta-basta pa si Magdana nag-pray mo. Hinihintay nila yan ang inspirasyon sa Diyos. Bakit? Kasi sabi ni Paul, let this mind be you. Magpakumbaba sa Diyos kahit anointed ka. Ano sabi ko, Marnie? Let's go to Matthew 7. Bilang ko 21. na 50 pesos yung 100. Ito sila. Matthew 7:21. Andiyan ba kayo mga kapatid? Nasundan nyo? Not everyone that said unto me, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth, ano yung doing? Humility. Sabi ni Paul, magpakumbaba ka. Doing the will of my Father, which is in heaven. 22. Not everyone. 22. Many shall do me. That my Lord, we not prophesy. We have been prophesied in your name. Cast out devils. Sino gumagawa niyo? Anointed at the end time. Tama? May Espiritu Santo sila. Balot sila ng presensya. Ayaw ba nila magpalay sa demonyo kaya nila magpagaling? Yes. Pero pag hindi sila mag-iingat, brothers and sisters, mahuhulog sila sa sinabi nito. Let this be mine, which was thought not rabbi. Ano sabihin? Kapag nangahas tayo, nagamitin mo ang kapangyarihan ng Diyos na hindi inspirado galing sa Diyos. Laglag sila. Hindi yan. Pinag-iingat tayo ni Pablo, pinag-iingat ka. Huwag kang mahulog sa bitang ng kaaway. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, thought not traveling. Ano yung sabihin? Pag ginamit mo yung kapangyarihan ng Diyos, ibinantay mo ang sarili mo sa Kanya. And that is Lucifer 4. Tama? Pero si Kristo, sabi ng demonyo sa Kanya, may kapangyarihan kayo bago gawin mo tinapay. He was fast for 40 days. Tinokso si Christ. Kaya mo ni Kristo gawin mo bago gawin tinapay? Pero ginawa niya. Sabi nga, ito sa Quran, nakikita mo yan. Yung bagay na yan, sabi ko ka na yan. Sumunod ka sa akin. Sambahin mo ko. Yung tigil ko sa akin. Ano ko ni Lucifer? Ano mo gusto ni Lucifer? Lagi, shortcut. Totoo ba na tayo ay magpamana? Yes! Si Kristo magpamana, lahat magpamana. Pero hindi shortcut. Amen! Ultimo. Mga anak ng Diyos na mga kapitalmana,
Mapamana tayo ibibigay ng Diyos, pero hindi siya ka. Kailangan mong dumaan in pain. If you are worthy, God will give you a life like Christ. Hallelujah. Praise the Lord. So, say amen. Yun ang gusto ni Lucifer. At doon sa mga gusto mag-shortcut, Nalakas sa Q, amen ko. alam natin yun. Amen. Wala akong shortcut. Ano? Kung ano yung pagkakataon para sa bawat isa, na kailangan daanan natin, wala ko. Gano'n man niya kasakit, gano'n man niya kahirap, pinapadala ng Diyos ka just for an example. Kung ikaw ay babasa, nakalaan ng isang estado na ibigay ng Diyos. That if you fall, you miss the inheritance. Hallelujah. Praise the Lord. Ano ba kayo mga kapatid? May Pyramid. na. Square. 2,000 years ni Cristo, siyang head. Siyang capstone. Pero, pag tayo na glorified body, pyramid ba tayo? O square? Square. Sagot. Square. Pyramid ba tayo? Square. 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 Bakit tayo square? Kasi, Hindi na pag inom. ikaw na glorified body, Nagpupusa na. hallelujah, Nagpupusa. umapangkay ka na sa kalagayan ng Kristo. Pero, in millennium, hindi pa. Kasi sa millennium, may authority pa si Kristo sa bride. Amen? Kasi meron pa tayong mayroon pang pamumunuan si Kristo, meron pa siyang government in millennium for 1,000 years na kailangan pa niyang gumamit ng authority. Tama ba? At kung ganon, may access pa si Kristo sa atin kahit kung effective tayo. So, pyramid pa tayo sa millennium. Pero, pagdating ng eternal age, hindi na tayo pyramid. Hindi na si Kristo magkukumang sa'yo pagdating ng eternal age. Bakit? Kasi kung si Kristo ay nasa anong Diyos at tayo lang ang naggumpay, pumasok sa eternal age, mga kapatid, hindi ka na uutusan ni Kristo dyan. Pupusa na. Kung hindi ka na uutusan ni Kristo, kusa mo na yung gagawin mo. Kusa mo na gagawin kung ano yung bagay na malooban ng Ama pagdating ng Diyos sa eternal age. Tama? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Revelation 21:17. Revelation 21:7. And he measured the water of 144 cubits. The first heaven and the first earth shall pass away. 21:7. The first heaven, 21:17, and the measure thereof 144 cubits, according to the measure of, according to a measure of men. First, according to the measure of men, that is all the angel. Yung sinabi niya dyan, measure of men, sinukat siya. Pagkatapos ng sukatin, that is off. Measure of men. Yung lamb, ay yung bride, yung lamb's bride, ay anghel ng Panginoon. Tama? Messenger. Ano ba sabi ng Kristo? Sunday yung pinag ninja. Papa, hindi ganun. Tama? Nag-invento ka tayo doon? Binabasa ko yung Kristo. Yan. Bakit? Kasi yung 1:30 yung pakante.
Ha? Bakit yan, ha? Sige, papalit ko. Nandiyan po. Hallelujah. Sa Kristo ang nagbalit. Sa isang sukat ng tao, na siyang sukat ng Diyos. Gusto ko i-challenge sa kayo na itong procedure. Tungkol sa let him hear what the Spirit say of the church. Alam niyo ba mga kapatid, na yung pangating upuan na yan, merong nakaupuan. Niwala kayo? Kung kayo, lalo tayo ay durusan ng Diyos sa maling mata, mga manawag ka na maraming anghel sa palibot na to. Anong kahilan na mention na ito? Ephesians chapter 3. Let's go to Ephesians chapter 3. Verse 9. Anong bulong? Ephesians 3 verse And to make all that seem of the fellowship. Sabi na kanina. 39 yun. Mystery fellowship. Ay. And to make all The fellowship of the mystery. Ang fellowship at natin ay sa iwaga. Pag sinabing iwaga, hindi lang tagyad, hindi nakikita yan. Meron lamang pinagpapahigan ang Diyos. Fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God in all things. The beginning of God, the world had been God in all things created by Jesus Christ. Yan. Okay, pansinin niyo ito ha. To the intent that now unto the principalities, yung principalities, mga angelics. Sabi na yun. And the principalities and powers in heavenly places, tinan nyo, anak. Tinan nyo, might be known by the church of the manifold wisdom of God. Anong ibig sabihin nito? Angel ang pinag-usapan natin. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, yung mga principalities, yung mga angel, hindi mga possible na yung mga evil spirits, no? Pero itong anghel na nakikinig sa sinasabi ng Espiritu Santo, brothers and sisters, hallelujah, might be known by the church. Alin daw yung makikilala ng anghel? Sa church, yung mga pinag-uusapan natin ngayon sa oras na at mula kanina. Ibig sabihin ng mga anghel, natututo sila kung meron nagpapahilaw dito, meron nagsishare na ang pinag-usapan message of God. At ang sabi ko, saka lang sila magkakaroon ng ideya, saka lang sila magkakaroon ng kamalayan. Hallelujah! Na kung gaano pala kaganda ang pinag-usapan. Could you imagine, mga anghel, hindi na kailangan ng pag-usapan. Pero ano yung meron sila na wala sa mga tao? Yung interest. Interest sila. Hindi na din mo kailangan tutusin sila. Pero bakit interesado sila na malaman ipinapadaan ng Diyos ang kapahayagan sa pamamagitan ng Diyos ang manifold wisdom of God? Bakit daw interesado silang malaki? True? Kasi The church. Ngayon, hindi ba ganun kahalaga ang sharing? Yung revelation. Hindi ba ganun kahalaga ang may nasasalita? And you pay attention. Kung nagagawa ng Angelican, mga kapatid, mas higit dapat tayo dahil tayo lumas na ang kailangan ng pag-ubusan. Hallelujah. And that is challenge. Praise the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 12. Katigan natin. parang bata sa'yo. Ingay ng dalawang mag- 1 Peter 1. Hindi kayo doon. Pag-iwalayin ko ng dalawa. First Peter chapter 1. Inanasa ang mga amin. One. Ano? Tulad ba? Right, one. Sige. Yung mga first Peter 1, ako tayo dito. One, one. Hebrews 12, 1. Wherefore he also are compassed about with a great cloud witnesses, let us wait with the other. Baka second Peter. Tingnan natin. No, sorry. 1 Peter 1:12. Bakit baliktad? 1 Peter 1:12. Ha? Ito ha?
unto themselves, but unto us they did ministers the things which are now reported unto you by them that had preached the gospel unto you, which with the Holy Ghost sent down from heaven, which the things the angels desire to look into. Grande. Pwede sa kang mera. Mera. Ang mera na. Hindi na kailangan mo katurusan kung may kasaksi. Hindi ba challenge lang para sa ating right? Kaya sabi ko kanina, if God's word preached, uttered by a minister, we should pay attention. Kailangan namin makinig mabuti. Kaya nga sa amin po, meron kaming tinatawag na kaming bulong. Meron kaming dealing. Hindi namin hinahayaan na hindi naka-attention, naka-focus ang bawat tao. That's the rule of the ministry. Hallelujah. Amen? Amen? Ayan. Ano yung sa kanila, Pastor? 12, verse 1. Hindi ba natin? First Peter 12. In verse 4, seeing we also are compassed about with so great cloud of witness, let us lay aside in every way and the sin which doth so easily to beset us. Let us run the race that is set before us. Okay. So, okay, so easily beset and let us run with patience the grace that is. Kaya nga, hindi dapat mga kapatid, hindi tayo dapat kumpiyansa. Hindi tayo dapat kumpiyansa na sa naabot ang nalalaman natin. Meron tayo rin na kailangan pa natin magsinop. Kailangan pa natin sinupin ang sinupin. Kahit dapat nandito tayo ng attitude like the Bereans. Hindi mo taga-Berean doon sa Acts mo. Ang kinukuha natin sa Berean 17 verse 11, yung kanilang katangian, yung character. Ano ba ang sabi ni Pablo sa mga taga-Berean? They were noble. The Thessalonians. Ano yung character na meron ng Bereans? Nagsasalita sila. Nakikinig sila ng nagsasalita tulad ni Paul, Silas. At sinusuri nila kung ito ba'y katotohanan o hindi. Ano yung Thessalonians? Yung mga Thessalonians ay Nicolaitanism. Meron silang karakter na hindi maganda. Amen. Sila ay nanggugulo sa gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, last. Hallelujah. Last na bibigyan ng verse. Hebrews 12. Dito. Marami pa ako gusto sabihin mga kapatid ay malukod namin mga pakinig. Hebrews 12:22. Kasi ang topic ng leader na will show the bride and the man's wife. So nakita niyo kung ano yung ano siya, karakter niya, marami. But ye are come to the Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. 23. To the general assembly, the church, the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the just men made perfect. Hallelujah. So ano yung sabihin ito? Babala ulit natin. Sa 22 mga kapatid, ang sinulat ito ni Pablo.
nang binabanggit niya ang Holy City, New Jerusalem, hindi mo binabanggit dyan. It's the same. Sabi niya, let us go to Mount Zion, unto the city of the living God. Sino po yung city of the living God? Right. Lamb's wife. At yan ang tinatawag na New Jerusalem. At sabi nga nun, the heavenly Jerusalem, ito ang sa ngayon rin niya. Read 23. General Assembly and to the Church of the Firstborn. Okay. Yung tinatawag ng New Jerusalem, the city of the living God. Ano was that? The city of the living God and New Jerusalem. Ang sabi nga doon, the firstborn. Hindi yan. Express image of this person yan. The firstborn. Bautismado ng Espiritu Santo yan. Ay, sabi, are written in heaven and to the God of just soul. Ano yung sabihin written in heaven? Hallelujah! Nung sinuhan ni Pablo yan, hindi pa kompleto yung Church of the Firstborn sa langit sa panahon nila Pablo, sapagkat ng panahon nila ay Ephesus pa lang. Tama? Pero lahat ng kinuha sa Church of Ephesus was written in heaven. Ibig sabihin, nakasulat sa kaisipan ng Diyos. Ibig sabihin, nasa logos ng Diyos at nakikita yun ni Kristo. Nakikita rin yun ng mga apostol. Alam mo ba yung mga apostol nakakakita ng eternal life mo? Tama? Si Pablo ba nakakita ng sinabi ni Pablo na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Hindi ba assurance yun? Tama? Kasi bilang lingkod ng Diyos, nasisilip kung ano yung logos, kung ano yung pahayag ng Diyos. Ang mga lingkod ng Panginoon may katangian ganyan. You can, the ministers of God has a discerning spirit whether you are not yet and you are yet. Tama? Alam ng kalingkod dyan ang source ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ito, pinukompleto pa lang yung nakasunod sa kanila. Hindi tayo kompleto. Sa panahon natin, ito makukompleto in these last days. Kaya sa panahon ito ng Laodicea, mga kapatid, hindi biro ang labanan sa panahon. Hindi biro. Hallelujah. Kaya kung tayo yung professing bride, claiming as a lamb's wife, it's not easy to say, I am bride. I am the lamb's wife. Hindi mo ba? Sabi ni Kristo mo, Father, let this cup pass through me. Take it through. Hindi naging madali ang kay Kristo ang gawin lahat ang mga ibibigay mo. Kailangan dumating. So, last. Pag tayo po ay may bautismo ng Espiritu, may bautismo tayo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Tumikin ka isa. Pinag-iinitan tayo ng Diyos. Kasi kapag tayo ay bautismo o sealed of the Holy Ghost at nag-pass na ika, pero may sa inyo ang Espiritu Santo. Pag namuhay ka ng hindi tama, dahil ikaw ay bautismo ng Espiritu Santo, God will take your life. Kasi natin, pupunin niya ang buhay para ang iyong kaluluwa ay ligtas sa mga. Kaya sa isang taong bautismado ng Espiritu Santo, dalawa ang kailangan. Ikaw ay bautismado ng Espiritu Santo ka. Obey everything of God. What is Spirit? At secondly, one na kailangan ingatan mo at sa iyo. Ingatan mo ang Espiritu Santo na sa iyo. Kaya sabi ni Pablo, maraming natutulog. Ano yung natutulog na yun? Ngayon, kasi may sa iyo ng Espiritu. Kaya,
Panahon nito mga kapatid, we are right, we are trained, sa Lamb's life. If God's praise, if God's preach the word, pay attention. Iwan natin ang ating sarili na tayo ay magkaroon ng attention. Sumunod sa Diyos. Magtiwala ka sa sinasabing mensahe at sumunod ka. Yan ang kalooban ng Diyos. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for the opportunity na tayo. I stand in this perfect, Lord. So, Lord, pasalamat ako sa iyo, Panginoon. Maraming pang bagay na gusto ko sabihin, Lord. Sana, Panginoon, mga bagay nito ay naka-encourage sa ating mga kapatid. Na sa panahon nito, Panginoon, hallelujah, ay pinapahayag mo ang iyong kalooban sa mga kabilang sa nobya ni Kristo. And one day to become wife of the Lamb. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lumalang aming mga pinagtagdaan ng Panginoon. Tulungan niyo po kami maging kapal. Ano ang mga pagsubok dumating sa amin. Tulungan niyo kami maging kapal. Nasusunod sa iyo. Lord, kami, mga anak na tinawag mo sa lugar na ito. Kung kami ay magkakapatid sa iyo, we expose your love. Kapatid sa iyo. Sa bawat believers, tulungan niyo po kami na ma-express na ang tao. Maipakita namin ang spirit of your tao na nasa lugar namin. Hindi kasi hindi maging Christ. Thank you for your love. Thank you for your mercy. And we really follow you one day. Jesus Christ will come to take the bride. To take